Sa Europa, hayagang sinabi ngayon ang tungkol sa isang bagay na mas pinipili ng marami na manahimik na lang. Maaaring tumagal pa ng 3 taon ang digmaan sa Ukraine at hindi nagtagumpay si Trump na hikayatin si Vladimir Putin na makipag-usap. Bukod dito, gumawa ang European Union ng espesyal na estratehiya para ihanda ang Europa sa malaking digmaan laban sa mga Ruso. Naghahanda ang European Union na ilunsad ang isang malawakang reforma sa depensa, kabilang ang magkasanib na produksyon ng mga armas at drone. Nais ng Brussels na maging handa ang Europa para sa digmaan nang hindi lalampas sa taong 2030. Ayon sa dokumentong nakuha ng ahensyang Bloomberg, nakapaloob dito ang malawakang pag-update ng pagpaplano at pagbili ng militar sa European Union. Ayon sa plano, sa pagtatapos ng 2027 dapat isinasagawa ng European Union ang 40% ng kanilang pagbili ng armas ng sama-sama. Higit ito ng mahigit 2 beses sa kasalukuyang antas. Narito pa ang isang mahalagang punto. Matapos ilahad ng European Union ang depensa nila laban sa mga Ruso, agad lumipad ang Hungarian na diplomat sa Moscow para iulat kay Vladimir Putin ang plano ng Brussels. Patuloy na iginigiit ni Donald Trump na kaya niyang tapusin agad ang digmaan ng Russia at Ukraine at hindi niya hahayaang lumala ito sa Europa. Napansin ng isang Pranses na diplomat na magkapartner ang Estados Unidos at Europa, pero magkaiba sila ng pananaw sa globalisasyon, pandaigdigang banta at depensa. Para sa Washington, pangunahing hamon pa rin ang China, habang para sa Europa, pinakamahalaga ang seguridad at kinabukasan ng NATO. Kaya naman, kailangang maghanda ang Europa ng mag-isa para sa isang malaking digmaan, habang pinipigilan ng Ukraine ang mga Ruso sa kanilang teritoryo. Ako si Alexei Pechi, ika-15 ng Oktubre ngayon. At bago natin simulan ang episode na ito, gusto kong hilingin sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng mahaba-habang komento sa ilalim ng episode. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube. Hinihikayat ko rin kayong mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. At kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng pinansyal na tulong, maaari ninyong gawin ito gamit ang kahit anong donasyon sa mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexei Pechi at piliin ang pinakakomportabling paraan ng pagsuporta. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta na maibibigay ninyo para sa channel na ito sa YouTube. Sinabi ngayon ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Poland, Radoslav Sikorowski, na dapat maging handa ang Europa sa posibleng pag-atake ng Russia. Ayon sa ministro, kayang umatake ng Russia sa loob mismo ng Europa at dapat maging handa ang mga bansang Europeo na labanan ito. Diin ni Sikorowski, ang kakulangan sa drone tech at sariling paggawa ay palatandaan ng irresponsibilidad ngayon. Sinabi ng pinuno ng diplomasya ng Poland na kailangang planuhin ng mga bansang Europeo ang suporta sa Ukraine nang hindi bababa sa 3 taon pa. Aniya, ito rin ang inaasahan ng pamunuan ng Ukraine sa panahong iyon. Ayon kay Sikorowski, inaasahan ng pamunuan ng Ukraine na tatagal pa ang digmaan ng 3 taon. Ipinahayag ni Sikorowski ang pag-asa na si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ay magbibigay pa rin ng Tomahawk long-range cruise missile sa Ukraine para magamit sa kasiyahan. Dagdag pa niya, para maprotektahan ang Europa, kailangang palakasin ang tulong militar sa Ukraine, lalo sa depensang panghimpapawid at supply ng mga sandatang may maikli at katamtamang abot. Itinuro ni Sikorowski ang pagdami ng mga insidente ng paglitaw ng mga Russian drone sa himpapawid ng Poland at mga fighter jet sa ibabaw ng Estonia. Paalala lang dito, noong una tinawag ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na kalokohan ang pahayag na naghahanda ang Moscow na umatake sa mga bansa. Pero kapansin-pansin, wala nang naniniwala kay Putin. Naghahanda ang European Union na ilunsad ang malawakang reforma sa depensa, kabilang ang magkasanib na produksyon ng mga armas at drone. Gusto ng Brussels na maging handa ang Europa para sa digmaan pagsapit ng 2030. Naglalaman ang dokumentong nakuha ng Bloomberg ng malawak na update sa pagpaplano at pagbili ng militar ng European Union. Batay sa planong ito, sa katapusan ng 2027, 40% ng pagbili ng armas ng European Union ay dapat isagawa ng sama-sama sa antas ng European Union. Masigit ito ng higit 2 beses kumpara sa kasalukuyang antas. Sa katunayan, ibig sabihin nito ay nakabuo at ipinatutupad na ng European Union ang isang paralel na estratehiyang pangdepensa kasabay ng NATO.
na inilalagay ang buong Europa sa landas ng militarisasyon. Magbibigay ako ng maikling sipi mula sa dokumento. Lalong aktibo ang mga autoritaryong estado sa pakikialam sa ating lipunan at ekonomiya. Inilipat ng mga tradisyonal na kaalyado at kasosyo ang kanilang pokus sa ibang rehiyon. Ito ang mahalagang punto. Malinaw na napagtanto sa Europa na inilipat ng Estados Unidos ang kanilang pokus mula Europa patungong Asya. Ngayon, sinabi ni Bertrand Buix, pinuno ng delegasyon ng Pransya sa Parliamentary Assembly ng Konseho ng Europa, na magkapartner pa rin ang Estados Unidos at Europa. Ngunit magkaiba ang pananaw nila sa mga pandaigdigang banta at depensa. Para sa Washington, pangunahing hamon pa rin ang China, habang para sa Europa, pinakamahalaga pa rin ang seguridad at hinaharap ng NATO. CP, oo, buhay pa rin ang relasyon sa pagitan ng Europa at Estados Unidos. Pero magkaiba tayo ng pananaw at layunin. Sa tingin ko, ang Estados Unidos ay patuloy pa ring nababahala sa China. Ang pangunahing paksa para sa Estados Unidos ay ang China, hindi ang Rusya. Sa ngayon, ang pangunahing paksa ng pag-uusap ni Trump kay Europa ay sabihin sa mga Europeo na ngayon ay kailangan ninyong hawakan ang inyong kinabukasan sa sarili ninyong mga kamay. Ngayon, kayo na ang magbabayad para sa depensa ninyo dahil iba na ang paksa namin, ang China. At ngayon, ang mga bansang Europeo ay kailangang hindi kami mahina, pero hindi kami nagkakaisa. At dito sa dokumento ng European Union, binibigyang diin na, ayon sa CP, ang militarisadong Rusya ay patuloy na banta sa seguridad ng Europa sa nakikita nating hinaharap. Kaya naman, inirerekomenda sa mga bansa ng European Union na ikoordina ang kanilang mga gastusing militar at mabilis na bumuo ng mga koalisyon para sa pagpapatupad ng mga magkakasamang programa sa depensa. Inaasahan ng komisyon na magsisimula ang mga pagsisikap na ito sa susunod na taon. Kung gusto ng Europa na maging handa sa mga operasyong militar sa 2030, sa totoo, ilalantad na sa publiko ang planong ito bukas, Oktubre 16. Kaya isa kayo sa mga unang nakarinig tungkol sa planong ito. At gaya ng binanggit sa dokumento, halos na doble ang kabuuang budget sa depensa ng European Union mula 2021, mula 218 bilyong euro hanggang sa tinatayang 372 bilyong euro sa 2025. Gayunpaman, ang magkakahiwalay na gastusin ang hadlang sa mabilis na modernisasyon ng armas. Kaya, kabilang sa bagong estratehiya ang paggawa ng mga proyektong magkakasama para sa air defense, missile defense, drone at anti-drone na teknolohiya. Sa simula ng 2026, kailangang mabuo ang mga koalisyon para pamahalaan ang mga inisyatibong ito. At ang pagsisimula ng mga proyekto ay itinakda sa kalagitnaan ng 2026. Para magkaroon ng malinaw na paghahambing, maaalala ko ang tungkol sa Airbus. Tungkol sa mga eroplanong iyon na ginagawa ng ilang bansa sa European Union. Nagpasya ang mga bansa sa European Union na kailangan nila ng sariling pampasaherong eroplano. At dahil hindi kayang gawin ng bawat bansa ng mag-isa, nagpasya silang bumuo ng isang konsorsyum ng ilang bansa na siyang gumagawa ngayon ng Airbus. Ganitong sistema rin ang inirerekomenda ngayon ng European Commission sa buong European Union para sa paggawa ng mga sandata. Kasama rin sa plano ang paglikha ng pondo na aabot sa 1 bilyong euro pagsapit ng 2026 kasama ang European Investment Bank para suportahan ang mga defense development, ibig sabihin mga startup. Para punduhan ang mas malalaking programa, naaprubahan na ang pondo na nagkakahalaga ng 150 bilyong euro na hinahati-hati sa iba't ibang sektor. Bukod pa rito, plano ng European Union na maglunsad ng mga pangunahing inisyatiba tulad ng European Drone Defense at Eastern Flank Watch na isa sa alang-alang ang karanasan ng Ukraine sa pagpigil sa mga pag-atake ng Russia. Ang ipangarap programang ito ay nakatakdang magsimula sa 2026 at ang kumpletong sistema ng mga drone sa buong kontinente ay inaasahang gagana na sa 2027. Lahat ng ito ay lubos na nagbabago ng sitwasyon. Ang European Union ay tradisyonal na may pangalawang papel pagdating sa usapin ng depensa. Ibinibigay ang pamumuno sa NATO. Gayunpaman, ang bagong plano ay naglalayong palakasin ang koordinasyon at sentralisasyon ng mga desisyon na maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa loob ng European Union. Ibig sabihin, kahit kakaiba pakinggan, ginagampanan ng European Union ang mga tungkulin ng NATO. Ang mahalaga, narinig ng Europa si Donald Trump, ang seguridad ng Europa ay nasa kanilang kamay at seryosong naghahanda sila para sa malaking digmaan. Sabi nga nila, bantayan ang mga kamay.
Bukas, ika-16 ng Oktubre opisyal at hayagang ihahayag ng European Commission ang planong ito ng muling pagbibihis ng armas sa Brussels. At ngayong araw, ika-15 ng Oktubre, ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary na si Peter Szijjártó ay nagmadaling lumipad papuntang Moscow upang iulat sa kanyang mga amo sa Kremlin kung ano mismo ang pinagkakasunduan sa loob ng European Union. Nagreklamo si Szijjártó na magdurusa ang bansa nila kung mawawala ang access sa enerhiya mula Russia. CP, hindi kami kailanman niloko ng Russia. Laging dumarating ang supply at natutupad ang kontrata. Bakit kailangan nating sirain ang mga ugnayang ito? Anong susunod? Direktang sinabi ni Szijjártó na naghahanda ang Europa sa malaking digmaan. Ngunit hindi ito sinusuportahan ng Budapest kaya iuulat nila ito sa Moscow para hadlangan ang mga plano ng Brussels sa depensa. Ganyan ang mga ministro na nasa loob ng European Union. Dito na muna ako titigil. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.